Hello everyone, magandang araw po ulit sa ating lahat. So ito po yung ating pang-apat na area. Apat na butas I should say. So ang nilagay po namin dito ay approximately 1,000. So bagong gawa lang siya. Although matagal nang nagawa ito pero pinahukay natin ulit kasi nalagyan ng maraming mga putik. And kung makikita nyo, iniwan na namin yung gitna para just in case na lumaki-laki sila ng konti, meron silang mga kakainin din na ibang bagay maliban sa mga feeds na ibibigay. So dalawa po yung source of water natin dito. Isa galing doon sa sa batis po dyan. Meron po tayong batis kasi dyan. Actually itong mga fish pond na ito dati nung bata kami, batis talaga to. Pero inilipat ng tatay ko yung daanan ng tubig doon sa kabila para sa ganon ang mga ito ay magawang mga bukid noon. So yan, meron kaming maliit na mga bukid dito noon. Umaani rin ng mga 20 to 30 ganyan. Pero kalaunan ginawang mga fish pond ito. Pero ang purpose naman noon ay pang salo-salo lang, hindi siya pang commercial talaga, hindi siya pang negosyo. Pero ngayon, syempre kailangan din nating magkaroon ng extra, kaya ginawa nating pangkabuhayan itong mga to. So kailangan din nating mag-invest talaga sa mga facilities sa area. So kailangan nating improve. Ayan, bumili tayo ng mga bagong PVC. Ayan, mga bagong hose. Pero itong mga hose na ito ay galing dyan sa taas. Ginamit ko siyang mga pang water system noon nung nagkaroon ng drought, kasi may time na habang nagtatanim tayo ng mais, naabutan siya ng drought. 1 month pa lang yung mga mais noon, medyo hirap silang makabangon, kaya bumili tayo ng mga hose. So ngayon ginagamit natin siya dito. So sa pagpa-farm kailangan din talagang gumastos, otherwise hindi natin mamamaximize yung income. So ang nilagyan natin ay bali 3 butas lang, yun sa taas, isa doon, tapos ito hindi na natin nilagyan kasi marami siyang asola. Magiging kon na lang to, parang kuhanan natin ng asola kasi meron tayong mga native din. And then yung malaki na yon nilagyan natin ng roughly 3,000. So all in all, ang nailagay po natin ay 5,000, pero naglagay ng 10% na for mortality daw yung yung ating seller, yung supplier natin ng fingerlings. So ang nailagay talaga ay roughly 5,500. Pero siguro sabihin na lang natin na 5,000 yung magso-survive. So maraming mga employees ang gaya ko na pagdating ng araw ay makapag-retire sa mga ganitong area. So which is very refreshing naman talaga. Dito makakalimutan mo lahat ng mga problema sa buhay. Kasi dito naman ang buhay simple lang. Meron kang bigas, meron kang bagoong, asin, marami na dyan na pwedeng kunin na mga pangulam. So kung mapapansin nyo doon sa part na yan, sa may gitna ng ating video, maraming gabi dyan. Marami naman tayong nyog, so pwede na siyang gamitin pang o kung bumili lang tayo ng bagoong o kaya asin, pwede na siyang iluto. So meron din tayo ditong mga fruit bearing trees. Yan, bumili tayo ng mga citrus, yung satsuma kasi yun yung maganda. Meron din tayo ditong avocado, mga kalamansi, and bumili tayo ng lansones. So sa farming dapat medyo integrated tayo. Hindi lang tayo magpo-focus sa mga short term. Dapat meron tayong long term lagi. So meron tayo dapat mga short term gaya ng gulay, mga pechay, ganyan. Although yung pechay kakabili pa lang namin kanina, maglalagay pa lang siguro bukas o kaya mamaya-maya konti pagka naayos itong na to. So ipa-flat lang natin ito, naayos ng tatay ko. Yan.
Ipa-flat lang yun, tapos lalagyan na siya ng pechay. Sa mga ilalim siguro ng saging natin dyan, bagong linis lang. Nagpalinis ako kahapon dyan. So, tataniman siguro natin ng mga ano ba sa Tagalog ang galyang. Yung malaking gabi, yung ginagamit sa lauya. Yung hinahalo sa karne ng baboy kapag nagsasabaw sila. So, tatanim po natin dyan yung mga gabi na yon. Para sa ganun ay mayroon din tayong mga medium term na tanim. Kasi yung mga mais, hayaan na natin yung kapatid ko dyan. Natapos na tayo sa pagmamais. Ang mahalaga ngayon, nasusustain na malinis dyan sa part na mataas. So dito sa baba, dito tayo nagpo-focus ngayon. Naglalagay tayo ng maraming fruit trees. So all in all, meron na siguro tayong kulang-kulang 100 na rambutan. Kalamansi, mga nasa 30 siguro. Ganon din ang citrus. Yung mga nyog natin, kulang-kulang 100 din to. Tapos merong tinanim yung father ko dyan sa bandang dyan nung nakaraan. Mga more than 50 yata. Tapos tong mga to, pagka gumanda ng konti ang panahon, itatanim din natin. So today is April 12, 2025. Really good Saturday morning. And ngayon tayo nag-start sa ating fish farming project. So titignan natin, susubaybayan natin kung magkano gagastusin sa 5,000 na pirasong tilapia. And titignan din natin kung merong magandang ROI. So yun lamang po for today, and thank you.